Please subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ng awayan. Sa video pong ito ay makikita po natin na biglang dumating itong si Kalinga Edu, pero maya-maya umalis din po agad. Ano po kaya ang dahilan? Bakit po ito ay parang biglang umalis? At hindi po nagtagal doon po sa bahay nila Beyonce. Papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video na bigla pong dumating etong si Kalinga Edu. Kaya lang ay bigla din pong umalis. Ano po kaya ang dahilan? Bakit biglang umalis etong si Kalinga Edu? Parang hindi po siya nagtagal kila Beyonce dati nagtatagal naman po ito. Ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Ren and Dina. Supportahan po natin ito po yung video. Hello. Dumating ang sakalam. Parang kagabi lang may kainan, ikahalagan dito pa rin kayo. Opo ka, Eds. Doon na? Umalis na nag-commute baga. Nag-commute. Hindi nag-chat sa'yo. Alis lang. Chat mo na lang, kaalis-alis lang nun. Umalis. Nagpaalaman yung kaya alam namin. Chat mo. Mahina nga. Doon na lang. I-chat mo na lang. Oo. Palinis daw ng kuko yun. Meron sila event bukas. 30 na. Hindi. 30. Bagsak na. Si Ed, napakomment pa dun Diyan pa rin kayo. Pabuinas yan. Pabuinas. Malay mo ro, dumami. Dadami yan. Oo, ayan. Parang lang din. Paano tawag doon? Parang ha? Baka papunta na yun. Nagtanong baga. Nakabit kasi ang mortina. Tingnan mo yung blinds nila. Ang ganda. May blinds na. Tingnan mo raw yung blinds pero iba makikita mo sa loob. May nga doon, lasing. May lasing doon, dalawa. Naghilik-hilik na. Pauwi na rin ako. Baka pasalit niya, papunta raw sirit-sirit. Tanong ba kayo? Sabi mo, huwag mo na pupuntahin. Uwi na tayo. Palagi yan siyang huli ay. Huli-huli ay. Nag-iingat.
na si AIDS kasi sundo kay Beyonce, kaso si Beyonce nag-commute. Yun po, no, dito ay bigla po dumating si Kalinga Pedro, at binisita niya po itong si Beyonce. Ang problema po ay wala si Beyonce, at hindi po sila nagpang-abot, parang may pinuntahan po itong si Beyonce. Grabe, iba po ngayon ang datingan ni Kalinga Pedro. Talagang asenso na sa buhay. Kung natatandaan niyo po ay Kalinga Pedro dati naka-mountain bike lang po yan, nung mga una. Kung natatandaan niyo, doon po sa nakapanood, ang service po ni Kalinga Pedro ay mountain bike. Ngayon po, nakita po natin, napakagarang sasakyan na ang service ni Kalinga Pedro. Ibig sabihin, ay umaasenso talaga, si Kalinga Pedro. At syempre, tayo po ay natutuwa dahil nakikita po natin, na nagiging maayos ang buhay ni Kalinga Pedro. Katulad po ni Beyonce. Si Beyonce, ganun din, nakikita po natin. Sa ngayon ay talagang yayamanin na itong si Beyonce, kasi nagmo-model po siya, binablog po siya ng Kalingap, at napakaraming sponsor. At kaya, yan, nakikita po natin, napakalaki po ng kanyang bahay. At dito ay may panibago na naman na itinatayo, itong tindahan doon po sa harap ng kanilang bahay. Kaya lang ay ito pong tindahan na ito ay parang nadismaya itong si Kalinga Prab, doon po sa bagong upload ni Kalinga Prab ay talagang medyo nadismaya po siya. Kasi mali po yung pagkakatayo ng building ng tindahan. Dapat daw ay si Supermac ang nagtayo or gumawa ng tindahan na yon. Kasi nakaplano na po pala na talagang lalagyan doon ng tindahan. Kaya lang ay may plano po kung saan po ilalagay yung pesto ng tindahan. Parang masyadong malaki yung pagkakagawa po ng tindahan. Yun po ang sabi nila, kasi natakloban na nga daw po yung bahay ni Beyonce, O nga naman, may punto po doon. Si Kalinga Prab, sana kung nagpagawa din lang doon sa harap, ay yung inayos na, ibig sabihin, ay yung talagang maganda na para umakma doon sa bahay na pinagawa nila Kalinga Prab, Yung tindahan ay wala pong problema yon, sabi ni Kalinga Prab, kasi siyempre, malaking tulong din po yun sa pamilya nila Beyonce, lalo na po kapag ito ay nag-i-income. Pero depende rin po doon sa pinagtayuan. Baka mamaya ay wala pa pong masyadong bahay doon. Paligid, sayang lang kasi malulugi. Lalo na po kung bibihira po ang kabahayan, bibihira po ang tao doon, tapos ay uutangin pa. Sayang, Pero sana ay siyempre ang hangarin po natin ay umasenso yung tindahan, maging maayos. Mukhang maraming ititinda dito kasi malaki po yung itinayo at mukhang kukumpletohin. Kasi naging ko rin yan. Dati nagka-negosyo po ako ng ganyan. Nilagyan ko ng gasol, nilagyan ko ng karne, nilagyan ko ng live tilapia. Meron akong bigas, tapos grocery, tapos sa isang tabi may tindahan din akong tinapay kasi marunong po akong gumawa ng tinapay, kaya medyo maayos ang kita. Kaya lang yun po ay nasa bayan, at talagang marami pong tao na dumadaan. Ito pong Beyonce, yun ang problema, kung marami din pong tao doon o kaya ay maraming dumadaan na tao, ay okay po yung tindahan. Pero kung bibihira po ang mga tao at bibihira din ang kabahayan sa paligid, ay malulugi lang. Kasi siyempre, hindi po mawawala ng yung nangungutang, di po kapag hindi mo naman pinautang, sasabihin ay pangit ang ugali, di po. Tapos ay konti lang yung iyong customer, tapos uutangin pa, talagang lugi. Kaya nga yung tindahan ay depende po yan sa lugar. Pero hindi naman po natin alam kung gaano kadami ang tao doon or daanan po talaga yon. Kung nakikita po nila na maganda ang tindahan doon, wala naman pong problema yon. Kasi yan po ay dagdag income siyempre ng pamilya. At natutuwa po tayo na nakikita po natin na umaasenso po
ang buhay ng pamilya ni Beyonce. Parang ang naging problema lang po dito yung pagkakatayo ng building nung tindahan. Dapat ay si Supermac ang pinagawa kasi nakaplano na nga daw po yun kay Supermac kung saan ilalagay yung tindahan. Kumbaga ay kung saan yung tamang pesto ng tindahan. Kaya yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.